Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba malalaman kung approve ang iyong salary loan and calamity loan sa SSS. And kung interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel for more helpful videos na aking upload. And browse lang kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makatulong sa inyo. Before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, Cebu, Bohol, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. To continue with our topic kung paano malalaman kung approve ang iyong in-apply na SSS salary loan at SSS calamity loan. By the way po, same process lang ang pag-check kung approve na ba ang SSS salary loan at SSS calamity loan. So, ma-check natin siya online. So, once nag-apply kayo ng loan, sa bandang dulo, may makikita kayo na you have successfully submitted your salary loan application. And then, sa bandang baba, may nakalagay na we are waiting the certification from your employer. Kung employed kayo, merong nakalagay na need ng certification from employer. Kung voluntary member kayo or self-employed, wala pong kailangan na certification or approval ni employer. So, sa SSS na lang ang mag-a-approve. So, para i-check natin kung approve na yung in-apply nating SSS salary loan or calamity loan sa SSS, punta lang po tayo sa website ni sss.gov.ph. Once nasa website na kayo ni SSS, ganito po yung makikita nyo. So, may makikita kayong login to my SSS. I-click nyo lang po yun. And then, may lalabas na mga choices sa baba. I-click nyo po yung member. And then, mapupunta kayo sa members login. So, i-type nyo lang po yung user ID and password nyo sa SSS and then click nyo lang yung sign in. Kung may makita man kayong member survey consent, click nyo lang yung maybe next time. Kung may lumabas man na notifications, click nyo lang yung close. After that, mapupunta na kayo sa inyong SSS online account homepage. So, para i-check yung status ng inyong SSS calamity loan at SSS salary loan, i-click nyo lang yung inquiry. Then, may lalabas na choices sa baba. Click nyo lang yung loan info. And then, may lalabas na parang table sa baba. So, pipiliin nyo lang kung ano yung i-check yung loan. Halimbawa, salary loan, click nyo lang yung salary loan. And kung calamity loan naman yung i-check nyo, click nyo lang yung calamity loan. So, may makikita kayo mga information sa baba, yung loan application details. So, makikita nyo dyan yung loan application status. So, dito sa example, nakalagay is loan application is for employer certification. So, kung kaka-apply nyo lang yung loan nyo, ang lalabas is loan application is for employer certification. Kung employed po kayo, ito po yung lalabas na status. Ibig sabihin po niyan is need i-approve ni employer nyo yung loan application nyo. Inform nyo po si employer nyo na nag-apply kayo ng loan para i-approve nila yung loan application nyo. Kung voluntary member po kayo or self-employed na naguhulog ng inyong SSS country, hindi na po dadaan sa status na to yung loan application nyo. Kasi si SSS na po yung mag-a-approve ng loan application nyo. Kung employed po kayo or may company kayong pinagtatrabahuan at sila yung naguhulog ng SSS country nyo, need po munang i-approve ni employer yung loan application nyo bago siya i-approve ni SSS. So, kailangan yung inform yung company nyo na nag-apply kayo ng loan para i-approve nila yung loan application nyo bago i-approve ni SSS. So, next na status is encoded for validation. So, ibig sabihin nito is ini-encode na or vina-validate na ni SSS yung loan application nyo. Pinapasok na nila sa system nila. And then, chine-check na yung mga data nyo. So, once nag-apply kayo and na-approve na ni employer nyo yung application nyo, eto na yung next status encoded for validation. Kung self-employed kayo or voluntary member, so eto yung unang status nyo, encoded for validation. So, iba-validate muna ni SSS yung loan application nyo at ipapasok sa system nila.
So, once na-encode na and na-validate na ni SSS yung loan application nyo, and then next status is disbursement through the bank-Q. Ibig sabihin, qualified or approved na kayo dun sa loan application. So, pag letter Q, ibig sabihin, qualified kayo dun sa loan application. So, next, loan application status is disbursement through the bank-G. So, ibig sabihin, granted na yung loan application nyo sa SSS, i-deposit na lang ni SSS yung pera dun sa ATM na in-enroll nyo sa inyong SSS online account. So, pag disbursement through the bank-G, approved na yan. So, for deposit na lang yung pera nyo sa ATM. So, wait nyo na lang yung 3 to 5 banking days para pumasok yung pera sa inyong ATM or bank account na in-enroll sa SSS. So, make sure po active po yung in-enroll nyong bank account sa SSS. Kasi once na hindi na siya active, hindi madideposit na SSS yung pera doon, makakancel po yung loan application nyo. So, mag-i-enroll ulit kayo ng bank account at mag-a-apply kayo ulit ng loan once na-cancel po yung loan application nyo. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please like and follow din po ang aking Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. And please subscribe din po kayo sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan nyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessings sa ating lucky subscribers. Thank you so much po in advance. So, sa mga nahihirapan pong mag-online, hindi nyo po kaya mag-apply ng loan sa SSS online or mag-enroll ng bank account, nahihirapan kayo, or hindi nyo po alam mag-apply ng pension or retirement benefits online, kung gusto nyo magpa-assist or magpagawa, message lang po kayo dito sa online assistance at iba pa. May minimal payment lang po siya. Parang nasa 50 pesos to 200 pesos. Depende po sa transaction or dun sa ipapagawa nyo. Huwag po kayo mag-alala, legit po ito and save po yung data nyo or yung details nyo. So sa mga interesado po and hindi talaga kayong mag-online, message lang po kayo dito sa online assistance at iba pa. So, pwede po kayong magpagawa sa inyong SSS online account or Pag-ibig online account. And pwede rin kayo magpa-order dito ng PSA documents nyo like birth certificate or marriage certificate. And pwede rin pong magpa-schedule ng NBI clearance. And pwede rin po kayo dito magpa-schedule ng inyong passport appointment or renewal ng inyong passport. So, kung interested po kayo sa mga services nila, message lang po kayo sa Facebook page na online assistance at iba pa. Thank you for watching po. See you on my next video. Bye-bye!